Uncle. Good morning. Good morning, good morning, good morning. Welcome po sa ating morning coffee devotion. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning, Uncle Arnel. Uncle Arnel Valeriano. At saka kay Auntie Elena. Magandang umaga po sa inyo. Magandang tanghali dyan po sa Hawaii. Magandang hapon po dyan sa Canada. Magandang gabi dyan po sa London. Magandang madaling araw po at hating gabi dyan po sa Saudi, sa Kuwait, sa Qatar, sa Dubai, sa Riyadh, sa Oman. Magandang madaling araw sa inyo. Nawa sa oras na to kayo ay datnan ng ating programa na mahinahon at may kapayapaan at may kagalakan sa buhay. Dahil nga po pag-usap-usap muli natin ang salita ng Diyos na nakahanda ngayong umagang ito. Magandang umaga po sa ating lahat. Ito'y Asia, de Pilipinas, ng Bagabigatyo. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. Good lunch time. Happy lunch time po. Diyan po sa Hawaii. Nibag nga oras mo manang Nanita Hernando sa Hawaii. Sir Wilson Labaw, good morning. Thank you very much for joining. Welcome po sa ating morning coffee devotion. God bless you. And Cash Jeff Alonso, good morning Cash. God bless you always. Thank you very much sa mga kaibigan, mga kamag-anak, mga kakape, lahat ng mga kasama sa oras na to. Nawa ang biyaya ng Diyos ay mapapa sa ating lahat. Maraming salamat po. Tara, kami po tayo. I just want to say thank you sa inyo po mga manalangin. Sa aking pagtuturo po sa mga kapulisan kahapon. Hindi lang po ako nakapag-update sa inyo. Hindi ako nakapag-post kasi marami pa akong ginawa pagkatapos nun. Maraming salamat sa inyo at maraming salamat sa proteksyon na binibigay ng Diyos sa atin araw-araw. Kumusta kayo nga, Edita? Kumusta po kayo? Habang napapatuloy po tayo at nag-iiri sa ating mga kasamahan, pakinggan po natin ang kantang ito. Ibanggal daw mo Manang Ednalyn Alonso dyan po sa Hawaii. Good day po. Mr. Rema Agkabili, good morning. Thank you very much, Ma'am Ednalyn Alonso. Kumusta po kay Konsehal Rodi Alonso? Hello, Best Ednalyn at saka kay Best Edeline Carma Alonso. Good morning po, Sir Crisanto Orsillo. God bless you po. Ipagabigat mo, sir.
nangangailangan. Yan po ang awitin na galing po kay Brother Res Valdez, Tao. Ang tao ay nilalang ng Diyos para sa kanya ay sumunod. Ngunit sadyang ang tao ay marupok at kay dali ng makalimot. Yan po ang nilalaman ng kanta na ating pong napakinggan. Good morning po, Sir Crisanto Orseo. Ingat po kayo palagi. Sister Rema Agkawili, good morning. Thank you very much for joining. Brother Joel, thank you very much. Ma'am Hazel Cassandra Sakuro, good morning po. Happy hour po sa inyo lahat. At kay Casa Jenny Dura Ragasa, good morning. Edeline Garma Alonso, good morning everyone. Maraming salamat po Sir Crisanto. Sonny Boy Bagay Dalere dyan sa Lag Isail. Good morning Sonny Boy. And we have here from London, na Pagarabi, Ma'am Meme Aljen, God bless you po. And one of our batchmates, ayan, si Ma'am Mary Ann Viernes. Good morning Ma'am Mary Ann, good morning po, God bless you. And we have here Cousin Susan Guarino dyan po sa Butong. Susan Ragasa Guarino, good morning Cas. Thank you very much. Happy morning sa ating lahat mga kape. Blessed morning. Ang tanong, nagkakape ba kayo? Good morning kuya, kagigising ko lang kuya. Thank you very much Sonny Boy. God bless you. Someday, sabi ko sa iyo, papasal ako din sa inyo. Pag meron po tayong mas maluwag na schedule. Ingat, hintay ka lang dyan. Tara, kape po tayo. Habang tayo nagkakape, magkumustahan po muna tayo. Meron po tayong natanggap na impormasyon at update patungkol po sa ating kalagayan dito sa probinsya natin, Ilocos Norte. Sa mga hindi pa nakakaalam dyan sa abroad, mga makakapanood pa mamaya sa mga naghihintay ng updates. Though, if you want to be updated earlier or na mas maaga, check nyo lang po yung page ng ating pong probinsya. Sa Ilocos Norte Provincial page, nandun po yun. At saka kung hindi po, sa page po ng ating pong governor na si Matthew Marcos Manoto, doon po tayo ma-update. At matagal din, mga ilang araw din na napako tayo sa 124 cases dito sa Ilocos Norte. Saka umabot po ng mga 14, less than 15 na. Siguro, mga 14 po yung last. Di natin po alam ngayong araw na to kung 10 na lang yung active cases. Pero kahapon may nalagdag po na isa. Ang pang C125 po natin, case number 125 po natin, na isa pong kapulisan, isa po sa mga kapulisan natin, isang pulis, to be exact, sa PNP. Hindi po sinabi ang pangalan, pero kagaya po ng isang kasama natin pulis diyan po sa Pindig, na huling positive po sa Pindig, sinabi po niya ang kanyang pangalan. Pero ito po, hindi pa po natin alam ang kanyang pangalan. Pero siya po ay taga dito po sa Vintar. Ayan po, taga Vintar po siya. Diyan po sa barangay, sabihin po barangay San Pedro, Vintar. Kaya ingat kayo palagi mga kakape at mga kaibigan, kahit saang dako ng mundo. Dahil nga po, this is a pandemic, wala pong excuse sa atin, wala pong exempted. Pare-pareho po tayong biktima dito. Kaya ingat-ingat po tayo palagi. At sabi nga, an ounce of prevention is better than a pound of cure. Tama ba yun sinabi ko? Prevention is better than cure. Ganun na lang, para mas maliwanag sa atin lahat. Ingat-ingat po tayo palagi. Always remind ourselves that every time that we go out from our yard, kahit saan tayo pumunta, kahit malapit lang, always wear your face mask. Huwag po tayo maging masyadong kumpiyansa na wala pa po sa ating mga lugar.
We don't know because marami pong mga tao ang asymptomatic. Most of the victims here in our province ay mga asymptomatic po. Wala pong pakakita ang symptoms na sila po ay may COVID. Meron po silang virus. Kaya ingat-ingat po tayo palagi. Ang ating pong COVID case, number 125 ay taga San Pedro, Vintar. Sa sentro ba ito, Sister Rema? Ingat kayo palagi dyan. At saka, huwag kayong mag-alala, hindi po siya mako-confine o hindi po siya makaka-quarantine, hindi siya ma-isolate sa lugar nila, dyan sa barangay San Pedro, hindi po doon. Meron po siyang naka-ready ng paglagyan sa loob po ng ating pong kampo. Opo. Kaya ingat-ingat po tayo palagi. If papasok kayo ng kampo, doon po sa ating sa kampo ng Ilocos Norte Police Provincial Office, meron po nakalaan doon para sa kanila. Safe po yung lugar na yon. Kaya panalangin po natin sila. Galing ako doon, wala pa siya doon kahapon. FYI, wala pa ako siya doon kahapon. Dadalhin pa lang siya kahapon. Di ko alam kung dumating na ng mga siguro hapon na nung dumating siya, pero hindi ko alam kung wala pa akong update doon. Anyway, maraming salamat sa Panginoon sa pagbibigay niya sa atin ng kalakasan ngayong umagang ito, sa pagbigay niya sa atin ng buhay. Opo, pasalamat tayo dahil buhay pa tayo ngayon. Opo, pasalamat tayo sa Panginoon dahil binigyan niya tayo ng kalakasan. Opo, kaya kung patungkol sa pasasalamat sa Diyos, marami po tayong dapat pasalamatan sa Kanya. Kaya huwag kayong magsawang magpasalamat sa Kanya dahil hindi siya nagsasawa sa atin para tayo pagpalain, mga kakape. Kaya napakahalaga na let us always be thankful because this is the will of God. Ito po yung kalooban ng Diyos na lagi po tayo magpasalamat sa Kanya o nagpapasalamat sa Kanya. Dahil pag ang isang tao, a grateful person, sila po'y laging masaya. Opo, ito po yan. Dahil kung palagi po kayo nagpapasalamat, doon sasabi ng Diyos in everything, give thanks. Yan po ang sinasabi ng Diyos. Kaya napakahalaga na sundin natin ang utos ng Panginoong Jesucristo na sa lahat ng bagay magpasalamat tayo para magkaroon po tayo ng good vibes, magkaroon po tayo ng magagandang araw. Dahil nga kung tayo ay mareklamo sa buhay, tayo yung taong laging mainitin ang ulo. Opo, kaya yung mga maliit na bagay na pinoproblema natin, patawarin na natin sila. Opo. At saka huwag natin kalimutan, mga kapatid at mga kakape, hindi natin alam kung kailan magtatapos ang ating buhay. We all know that. Though we aim or we dream to live long here on earth, but for the truth that hindi po natin alam kung kailan tayo magtatapos. Kailangan po natin magpaka-tao. Kailangan po natin magpakatotoo. Pag sinabi ko magpakatotoo dito, hindi yung express mo lang kung sino ka. There are behaviors of ours na hindi naman dapat. Opo. Kaya nasabi ko sa inyo palagi, sa mga ating mga naging paksa o naging lesson, we cannot change circumstances or situations that are coming into our lives, but we can change how we react to them. Opo. Kaya napakahalaga, isipin natin to at tanggapin natin yung katotohanan na meron pong hangganan ng buhay, at sa katotohanang buhay tayo ngayon, gamitin natin ang buhay natin na nakapagbibigay kaluguran, kasiyahan, nakapagbibigay ng aliw sa ating Panginoong Diyos. Yun po ang dapat natin gawin. Dahil nga po, sa lahat ng ating ginagawa ngayon,
Yes, it is our responsibility to work, to find a job, to earn, to save money for the future of our children or for our future plans, future projects. But I tell you this, kahit nasa iyo ang lahat ng kayamanan sa mundo, nasa Biblia po yan, kung mapang-iwanan mo rin naman ang iyong kaluluwa o mawawala mo ang iyong kaluluwa, wala ang kaligtasan sa iyo, wala pong silbi ang lahat ng. Dahil nga ang sabi ng Biblia, naked came I out of my mother's womb. So ako ay hubot-hubad na lumabas sa aking aking nanay. Ako rin ay hubot-hubad na babalik kung saan ako nang galing, hindi sa tiyan ng nanay niya, kundi sa lupa. Ang sabi sa Biblia na galing po tayo sa alikabok, babalik din tayo sa alikabok. At wala po tayong madadala sa kabilang buhay na mga naipon natin dito sa ibabaw ng lupa. Tandaan po natin yan. At ang katotohanan ng ating pong katawan ay magde-deteriorate po yan every year. Sa mga palakas pa lang dyan, yung mga kabataan, paakyat pa lang kayo. Ayan, palakas kayo ng palakas. Pero sinasabi ko sa naaminin ko sa inyo, sa taon ko na ito, mahigit 40 anyos, nakakaramdam na po ako ng paghihina o kahinaan. Ibig sabihin nun, hindi na katulad noon ang buhay o kalusugan ng tao na noon nakakaabot ng 969. Can you imagine that? 969 years old, the oldest man recorded in the Bible by the name Methuselah. Diba? Mga kapatid, 969. And our grandparents, ang ating pong lolo na si Adan, namatay siya noong siya ay 930. Diba? Pero ngayon, salamat tayo pag umabot pa tayo ng 60, 70. Pero I tell you this, kung aabot tayo ng 60, 70 or 80, baka hindi natin gugustuhin yung ating pong kalagayan sa kalusugan natin. Kaya napakahalaga mga kapatid na habang tayo ay malakas pa at may panahon pa tayo, maglingkod na po tayo sa Panginoon. I'm not saying you quit the job that you have. I'm not saying you limit your time sa inyong ginagawa. No, what I'm saying is whatever your profession is, whatever the positions, your position in your work, in your job, you may be a businessman or employer, yes, kahit ano pong trabaho natin, pwede po tayong maglingkod sa Panginoon by just being kind to all the people around you, and by just sharing your smile and telling them that Jesus loves them, God loves them. Napakalaking bagay na yun. And be sure that our life is a good pattern. Yung life mo natin ay good pattern para sa iba. Ibig sabihin nun, magandang halimbawa po tayo sa kanila, na hindi po tayo yung dahilan para sila'y matisod, kundi tayo ang maging dahilan para sila ay magpatuloy sa Panginoon. Ayan, napakaganda po ng ating pong pinag-usapan. Maganda po yun na ating pong i-apply, mga kapatid. Pero excuse me lang po at sinusumpong na naman po si Paeng. Sandali lang po.
Ayan, salamat po sa paghihintay. Pasensya na po ah. Okay, happy birthday po kay Kapitan Bobby Raquinho. Happy birthday kay Bobby kay Kapitan. Happy birthday po Kapitan Bobby Raquinho dyan po sa Gabo 34A Gabo Norte. Happy birthday po Kap. God bless you po. And happy birthday din kay Adrian dyan po sa Araniu. Happy birthday Sir Adrian. Kay Jeric Martinez, happy birthday. Kay Marvin Chodoro Sesista dyan sa Zamboanga. Kay Marvin Chodoro Sesista dyan sa Zamboanga, happy birthday. Kay Sister Grace Llamas Acosta Pasyon. Ayan, Pastor James Pasyon, congratulations. Dalaga na ang iyong dalaginding. Kay Sister Grace Llamas Acosta Pasyon, happy birthday. Kay happy birthday din kay KJ Akop Friday. Happy birthday po. Happy birthday din sa amin pong treasurera Meli Pascual. Happy birthday po, treasurera. And kay Sir Bel Rabi dyan po sa Gabo, Manong Bel, Sir Bel Rabi happy birthday sa iyo. At kay Karen Gawiran. Okay, yan po mga birthday celebrants natin ngayon na gusto po natin ipabot sa kanya ang birthday greetings. Happy birthday sa inyo from our kakape. God bless you more and God bless you with good health and more birthdays to come. Ayan po. So, meron po ba kayong mga panalangin? Good morning Sister Glenda Simon. Ma'am Pilipinas Andrada, good morning po. Kumusta po kayo sir? Maraming salamat po. Ma'am Manang Charles Paul, Louis Respicio, good morning po. Manang Susan, good morning po sa lahat. Manang Susan Pascual, maraming salamat po. Rosalie Avero Maningas, good morning Rosalie. Merlito Apiasa, good morning Sir Merlito, God bless you. Manang Lukring, Linda Katimbang, good morning po. Yes, Manong Merlito Apiasa, good morning, maraming salamat. Kay Ma'am Underly Tomas Tagudin, good morning po. Kay Ma'am Juvelin Gutierrez, good morning ma'am. Tres Marias, good morning po sa inyo. Kay Manong Rogelio at Kulia Reyes, din po sa Hawaii, ng Bangal daw yo. Likewise po, ingat po tayong palagi. From Rima, maraming salamat po Sister Rima. Blessed morning there, my dear Jenny Ragasa from Cas Flordalisa, Asuncion. Maraming salamat Cas Flordalisa. God bless you po. Brother Dong Ferreras, good morning kapsat. Ang tutudo dito, God bless us all. Naghimas nagkape dito, Brad. Itapagod po, nagtutudo. Talaga no kasting nga panabot, pinagtutudo dito. Magipakas-tikan tuman, nagkita kwa tayo, kulitang-tang. Brother Dong, maraming salamat. Sermina Pascual, good morning. Blessed morning, brother and everyone. Nagpapasalamat ako sa ating Panginoon dahil binigyan na naman tayo ng bagong umaga at bagong pag-asa sa lahat. At salamat sa Panginoon dahil binigyan niya naman tayo ng good health. Thank you very much, Sister Emily. Ayan. So, Manang Susan Guarino, good morning. Tayo po ay manalangin na at sinusumpong po si Paeng. Pag sinabi kong sinusumpong sa mga nakakakilala sa akin, alam nyo na ang ibig sabihin. Tayo po ay manalangin. Dakila namin Diyos, maraming salamat po sa kakataon ito na kami po ay makalapit muli sa inyo. Patawarin po ninyo kami, Panginoon, sa mga nagawa namin kasalanan. Maraming salamat po, Panginoon. At napaka mapasensya nyo sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sa biyaya na buhay, kalakasan at kalusugan na ibinigay mo sa amin ngayong umaga ito, ngayong araw na ito. We pray, Lord, that you may please protect each every one of us. We pray, Lord, that you may please guide us sa lahat po na aming mga ginagawa o gagawin sa buhay. Panginoon, na marami pong mga pagsubok sa buhay. But we thank you, Lord, that you are always there
ready to help us, ready to show your power to us. Ang gusto lang po ninyo na magkaroon po kami ay ang pananampalataya sa inyo at pagpapakumbaba. Dahil sa pamamagitan po ng pagpapakumbaba, dito po nagtatrabaho ang iyong biyaya. Sa katotohanan, kami po ay nabubuhay ng dahil lang po sa inyong biyaya. Sana laking awa ninyo sa amin. Maraming salamat po. Patawarin po ninyo kami, Panginoon, sa mga nagawa namin kasalanan. Sa lahat po ng mga nabitawan namin salita na naka-offend ng kapwa. Sa mga galaw po namin, Panginoon, na hindi po tama. At sa mga naisip namin hindi maganda, patawarin po ninyo kami. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal sa amin. Help us today, Lord. Nilalapit na naman sa inyo, Panginoon, ang mga may karamdaman. Sa lahat po ng sakit na meron kami. We pray, Lord, that you please heal us. Maraming salamat po. And please continue work in the life of Sir Nemesio Alipio Jr. Ganoon din po si Ma'am Evangeline Bendia, kay General Sharp. We pray, Lord, for their fast recovery. Ganoon din po si Auntie Marilyn Raka Alonso. Patuloy po kayo magtrabaho sa kanila, Panginoon. Please touch their bodies, Lord, that they may be healed. Ganoon din po, Panginoon, we pray that you may please work in the life of Manong or Consel LD Alonso, sa inyo po kalagayan. And past recovery pa rin po, kalakasan para kay Uncle Sammy, kay Uncle Jimmy Alonso. Maraming salamat po, and of course kay Manang Irene Laborte. We pray for her strength and healing. Ganon din po, Panginoon, kay Manong Ilyo Asuncion. Patuloy po magtrabaho sa kanya. At kay Engineer Ruli Ramos po, patuloy po magtrabaho sa kanya, Panginoon. Sa mga nakatatanda namin mga mag-anak at minamahal, we pray, Lord, that you please strengthen them. Para kasi po ang kanilang mga tuhod. Ganoon din po kay Tata Ago Santiago Eder, dan po sa Bacara. Maraming salamat po, Panginoon, and we pray also, Lord, for every one of us. At kay Ma'am Trinidad Cabigon, Panginoon, pagtuloy po kayo magtrabaho sa kanya. At sa mga kabataan dito sa Araning, tabungaan ng mga disgrasya, last time, we pray that you may please provide their needs sa maging maayos po ang kanilang kalagayan. Maraming salamat po, Panginoon. Thank you very much, Lord, sa inyo pong ginagawa sa aming buhay. And we pray, Lord, for the frontliners. Patuloy po kayo magtrabaho sa mga kapulisan. Gawin din po, Panginoon, sa mga doctors, nurses, mga medical staff. And please, Lord, protect also ang mga biyahero, mga nabibiyahe ng mga essential goods para po sa mga tao. We pray, Lord, that you may please protect them also. At sa mga nag-duty sa mga boundaries, we pray for their good health. Palakasin mo po sila, Panginoon. At sa amin po, sa ating mga guro, sa mga teachers, we pray, Lord, that you may please give them more patience. At ibigay mo po sa amin, Panginoon, kalakasan. We thank you, Lord, for their lives. Bless them more, O Lord. Maraming salamat po, Panginoon. And for our government, we pray for our government, Lord. Patuloy pa kayo magtrabaho sa Kamara. Maraming salamat po sa mga mabalitaang magagandang nangyayari na ngayon doon sa Kamara. And we pray, Lord, for our President. Palakasin mo po siya, give him good health, Lord. At saka, sa lahat po ng mga naninira, mga posisyon, we pray that you may please bless them also. That you may please give them that right heart. Every one of us, Lord. Maraming salamat po. Please bless the Philippines. And please protect us all. Lahat po kami, kahit sa magdako ng mundo. We pray, Lord, that you may please protect them and give us that confidence. Confidence in you. Na kayo pong bahala sa mga minamahal namin sa buhay,
sa abroad at saka dito na rin sa Pilipinas. Maraming salamat po. We thank you, Lord, for your word. We thank you, Lord, for what you are doing in our lives. Maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat. Please bless even, Lord, barangay officials here and sa mga officials na nasa kanilang lugar, kung sino man ang nakikinig ngayon at manonood pa, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Please bless and protect all the workers, lahat po nagtatrabaho, lahat ng mga managers, lahat ng mga business owners, lahat po naghahanap ng trabaho. Bless them, Lord. Please provide for them a job. Maraming salamat po. Please protect also our spiritual frontliners, mga pastors, ministers, mga elders, mga teachers ng inyong salita. Bless them, all, Lord, and please protect them. And of course, their ministry where they are. Maraming salamat po, Panginoon. We thank you very much, Lord. We ask all these things in Jesus Christ's name. Amen and amen. Maraming salamat po, mga kape. Sa inyong pasensya. Maraming salamat. Manang Los Biminda, Asuncion Gonzales, and Ma'am Rosel Bungan Alonso. Maraming salamat po. Kay Kasin Floralisa Alonso Salvador. Maraming salamat, Kas. Kay Ma'am Madeline Rara Sugitan, sa mga teachers. God bless you po. Ma'am Kasin Emelda Racos Pagoyo. Ma'am, good morning po. Talagang masama ang aking pong kalagayan ngayon sandali na po. Talagang sinusumpong na naman po tayo. Ipag Marit Castillo, good morning po. Okay po. Sandali lang po Ang pag-uusapan po natin ay patungkol po sa buhay ng isang Kristiyano. Ang buhay po ng Kristiyano ay hindi po madali, mga kapatid. Marami po tayong dapat pagdaanan ng mga pagsubok bilang mga anak ng Diyos. Pero sandali lang po excuse me lang po. Ayan, pasensya na po. Ayan, okay. Dito po sa Hebrews chapter 12 verses 1 and 2. Ito mong sinasabi, mga kapatid. Sa mga nagtataka kung bakit ako umalis, lumalabas, alam nyo na yon kung sino ang sanay na dito. Pag sinabi ko may problema si Beng, alam nyo na yan. Anyway, please pray for me also. Wala pa akong COVID Sana wala. Anyway, Hebrews chapter 12 verses 1 to 2. Ito ang sinasabi, mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos, buhay Kristiyano, ito ang sinasabi ng Biblia. Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses. Bawat sa atin, maraming mga nanonood sa atin. Maraming mga saksi sa paligid natin. And po, not only that, those witnesses whom we cannot see. The witnesses that we cannot see. Marami po yan. At alam nyo po, mga kakape at mga minamahal, hindi po tayo aware. That's what I want to point out. Hindi po tayo aware na sa mga nakikita ng ating pong mga mata, hindi lang po yung mga saksi na nakakakita sa ating pong buhay o nakaka-observe sa atin. There are invisible creatures whom, of course, invisible nga sila po ay nakatingin sa atin at nagbabantay. Tandaan po natin yan. Dahil let us remember, ang buhay natin dito sa carnal world, dito sa mundong to, may hangganan. Pero tayo po
bilang nasa ating pong katawan, bilang kaluluwa. Ayan. Baka malabo na naman yon sinabi ko. Let us remember this. Hindi po tayo katawan na may kaluluwa. Baliktad po. Tayo po ay kaluluwa na may katawan. Ang katawan po natin, babalik sa alikabok, babalik sa lupa. Pero ang kaluluwa natin, conscious po yan. Forever. Opo. Our soul has three senses. Ayan po. Katulad po ng ating pong katawan, meron pong 5 senses. Review po ito, review. Tungkol po sa atin para maintindihan natin kung sino tayo, kung ano tayo. A person is a 3-part type being. A person is a 3-part type being. Body, soul, and spirit. Ayan po, mga kakape. Our body has 5 senses. Alam nyo na yan. Our soul has 3 senses. Ano itong tatlong ito? Ito yung mind, will, and emotion. Ito po yung soul. Yun po tayo. Kung masama ang loob natin, hindi yung katawan natin masama o may sakit. Kung masama ang loob natin, yun po yung kaluluwa. Tayo po eh. Because when our soul is sad, our physical appearance will follow. Opo. Tayo po mismo na kaluluwa ang nagdidikta kung ano ang gagawin ng ating katawan. Yan po yung mind, will, and emotion. Ano naman po yung spirit? Yung spirit po natin, meron pong isang gamit. Yun po yung ating konsensya. Ang espiritu po natin, yan po ang laging nagpapaalala sa atin sa mga ginagawa natin. When the spirit that we have is joyful, it affects our soul. And if our soul is joyful, it affects our body. Ganoon po. Kaya nga ang lahat ng ating mga iniisip dapat hindi po natin agad-agad kinukumand sa ating pong katawan. Dahil nga po, kung ano ang iniisip mo, yun ay madalas lalabas din at magmamanifest din kaagad-agad kung hindi po natin napipigilan. Katulad po paggalit tayo sa isang tao, that is our emotion. Tapos talagang kumukulo ng dugo mo. If you will not have this self-control or self-discipline, na kapag binuksan mo ang bunganga mo, ang dami mo nang masabing iba na mas masakit pa kaysa ginawa sa'yo. So let us always remember that. What my point is about the witnesses around us, the visible witnesses and the invisible witnesses. Nandyan po yan. The devil, the demons, angels. Nandyan po yan. Ano kaya kung bubuksan nandun sa ating mga mata? At ipapakita yung mga nasa paligid natin na hindi po natin nakikita ngayon sa ating naked eye. Do you think you can live normally? Hindi, di ba? Pero ang katotohanan meron, nandyan po sila. Kaya ingat-ingat po tayo. Ibig sabihin nun, wala po tayong sekreto sa buhay. Wala tayong sekreto na tayo lang ang nakakaalam. May nakakaalam ding iba dyan. Siguro kahit yung best friend mo, alam eh. Ngayon, marami sila. What I'm trying to point out is, mga kapatid, God knows everything. Opo. And there are witnesses around us. As Christians, bilang mga anak ng Diyos. At kahit na hindi ka naniniwala sa Diyos, at hindi ka naniniwala sa Panginoong Hesukristo, andyan pa rin sila eh. Let us remember this. The devil knows our past. The demons knows our past.
Mga kapatid, alam po nila. But the devil don't know our future. But he can suggest what he want us to do. Pwede niya tayong bulungan. Pwede niya tayong pakitaan ng mga tukso sa ating pong daraanan. Because we are talking about our landas ng ating pong buhay bilang mga anak ng Diyos. Dahil mula nung tayo ay nagsisampalataya sa Panginoong Jesucristo, nagsimulan na rin po ang ating pong takbo sa buhay, sa landas ng ating buhay bilang mga anak ng Diyos, bilang mga Kristiyano. And ang sabi ng Diyos, wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every way. Kaya tanggalin sa ating pong pagtakbo, sa ating pong pagpapatuloy sa landas ng ating pong buhay bilang mga Kristiyano sa ibabaw ng mundong ito, sa mundong ito. Mayroon tayong mga pabigat sa ating buhay. Ang sabi nito, let us lay aside every way. Kahit naman sa physical na takbo kung mabigat katawan mo, matatalo tayo, di ba? Kung ikaw ay tumatakbo sa track and field, di ba? Hindi ka masyadong makatakbo ng matulin pag mas mabigat masyado ang katawan mo. That's why ang mga atleta, tudo sila na ma-exercise at saka disiplina. It can be applied also to our spiritual lives. Kung ano yung mga pabigat na yan sa buhay natin. Kaya nga sabi ng Diyos, cast your burdens casting all our cares to Him. Ayaw niya na tayo nabibigatan din. Though sometimes kasi we accept them, tapos sasabihin natin sa huli, di ko kaya, ayaw ko na magpatuloy, dito na lang ako, madadapa na lang ako dito sa aking dadaanan na lang ako, tatapakan na lang ako, baal na ayaw ko nang bumangon, dito na lang ako, di ko na kaya. Sumusuko na tayo. That's why there are verses in the Bible that encourage us, everything that we have, every problem, circumstances, situations in life na dumating sa ating mga testings, trials, lahat yan. Sabi ng Diyos, casting all our cares to Him. So, tandaan natin to, itong mga pabigat ng buhay, mga blessings din to. Pero, tinetest ng Panginoon kung ano ang magiging actions o reactions natin patungkol dito. So, every time that they will come, if God will allow them to come into our lives, magpasalamat tayo sa Panginoon. Lord, salamat po sa bagong testing na ito. As usual, Lord, kayo na rin po bahala dyan. Sige, ito po, turuan mo ako that I may run the race with patience. So, sinasabi ng Jesus say, let us lay aside every weight, and the sin that so easily beset us. At ang kasalanan natin na madaling nagtatagumpay sa ating buhay. May mga kasalanan po tayo na madalas yun po ang ating nagagawa. Nagawa natin ngayon, maya-maya humingi tayo ng tawad sa Panginoon, maya't maya ginagawa na naman natin. Meron tayong kanya-kanyang kasalanan na gustong-gustong ginagawa. Opo, meron po yung tinatawag na pet sin. Anong pet sin? Hindi pet sin Yung pet sin na yan, yung parang alagaan. Kaya nga pet. Petting. Kumbaga, gustong-gusto natin pinepet yung mga pets natin. Gustong-gusto natin hina-aplos yan. Inaalagaan. Mayroon tayong mga kasalanan na pinepet. Hindi ko lang alam sa inyo. But there are sins that napakadali nating nagagawa. Na minsan ayaw natin i-give up. Mga kapatid. Na yun ang maging dahilan para maging mabagal po ang ating pong lakad sa ating buhay spiritual.
sila po yung nagiging hadlang, mga kapatid. That's why these verses is commanding us or encouraging us to lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run the race with patience. Ito sinabi ng Diyos, and let us run the race, and let us run with patience the race that is set before us, because we are on a race. Nasa takbo po tayo. Nasa larangan po tayo na kung saan sa ating pong landas, lahat po tayo ay tumatakbo papunta sa finish line. But I tell you this, hindi po paunahan tong race na ito. Tatagan. Ayan. Hindi po question kung mabagal ka o mabilis ka. Basta ang mahalaga, dire-diretso po tayo. Hindi po tayo dapat nahihinto. Hindi po tayo dapat nasa sidetrack sa mga nandyan po sa gilid, sa paligid o sa gilid ng daan. Dahil marami pong mga naka-display dyan kung saan ma-distract po yung ating focus sa ating pong pagtakbo. Nandyan po siguro yung karangyaan, nandyan yung kayamanan, nandyan yung kalaswaan, nandyan yung mga bagay-bagay na i-offer sa atin ng ating kalaban para tayo mahinto at ayaw nang magpatuloy sa ating pagtakbo. Kaya tandaan po natin mga kapatid. So, ang sabi ng Diyos dito, and let us run with patience the race that is set before us. So, what is our clue? Ano ang dapat natin ginagawa bilang mga anak ng Diyos sa ating pagtakbo sa landas ng ating pong buhay bilang mga anak ng Diyos? Ang ating gagawin mga kapatid, verse 2, ito sinabi, looking unto Jesus. Jesus should be the focus of our race. Ang puso natin dapat nakalaan sa Panginoong Diyos. Ang ating pong emosyon, ang ating pong buhay, ang ating pong mata, ang ating pong focus dapat ay nakatingin lang, siyempre, sa Diyos. Bakit? Why? Bakit si Kristo? Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Alam niyo kung bakit? Kung sa tao tayo nakatingin o tumitingin, matitisod po tayo. Take note of that. Opo, dahil tayo ay mga tao, yes, we can be a good example to others. We can be a pattern to others to follow. But I tell you this, lahat po tayo may kanya-kanyang kahinaan. Pag tayo ay nakafocus sa tao, madali po tayong matisod. Tandaan natin to. In yes, and yet, ang sabi ng Diyos, a wise man falleth 7 times, yet he riseth again. Kung tayo ay matisod man o madapa sa ating pundaan, sa buhay natin o sa landas ng ating buhay, tandaan natin, huwag kalimutan na tumayo ka ulit. At magpatuloy sa ating pong pagtakbo sa buhay natin bilang mga anak ng Diyos. Yes, really. But I tell you this mga kapatid, huwag po nating i-focus ang ating pong mga mata sa mga tao dahil po ma-offend lang po tayo. And if you are looking at me, example, tularan natin si Brother Rafi, mabait yan, ganyan yan, tao na yan. Pero pag may nakita kayo sa akin na hindi nyo nagustuhan, sigurado ma-offend kayo at maging hadlang ito sa ating pagpapatuloy sa buhay, sa landas ng buhay, ng ating buhay, bilang mga Kristiyano. That's why sa verse na ito, sinasabi sa atin to focus on the right person. That's why meron po tayong motto rito God first. Set looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. For who for the joy that was set before him endured the cross. Can you imagine that?
Alam niya papunta siya sa Kalbaryo eh. Alam niya kung anong gagawin ng mga tao sa kanya. Because nakafocus lang siya sa goal kung saan gagawin niya ang misyon na kung saan ito ay ibinigay sa kanya ng Panginoong Diyos para magawa at maganap ito. Kung magawa niya ito, magkakaroon ng victory over death. Now, alam niya pa lang nung unang araw o nung gabi na yon na siya ay hinuli ng mga sundalo at siya ay pinagkaguluhan, siya po ay niluko ng mga tao. Siya pinaglaruan ng mga sundalo. Siya po ay sinampal, sinabunutan, tinadyakan, hinuruwahan ng tinik sa kanyang ulo. Tinanggal yung kanyang robe. At siya ay sinimulang parusahan sa kasalanang wala namang basehan, mga kapatid. Pero dahil ito ang kailangan mangyari sa kanya, dahil nga sa pagmamahal niya sa iyo at sa akin, nag-focus lang siya sa kanyang misyon. Nag-focus lang siya, hindi siya huminto. Dumating siya minumura, pinagsasabihan siya ay sinungaling, salawasaw, kung anong sinasabi sa kanya, dinuroan siya, inalipusta, inabuso, pinagbuhat ng mabigat na cross, paakyat ng burol o bundok ng Kalbaryo. Can you imagine that? Pero ang focus siya diretso lang sa kanyang goal. At he is the best example for all of us to follow. That our focus in life should be God, should be the Lord Jesus Christ. Mga kapatid, hindi sa tao. Dahil pag sa tao tayo, mga kapatid, ulitin ko, pag sa tao tayo nakafocus at nakatingin, bilang ating mga inspirasyon, matitisod po tayo. Though, how many times that Jesus fell? Hawak-hawak niya, pasan-pasan niya ang cross para sa iyo at para sa akin. Dire-diretso lang siya. Tinatadyakan siya. Hinahampas siya ng latigo. Habang buhat-buhat ang cross na napakabigat para sa atin. Let us remember, God told us also, if you want to be God's disciple, take up your cross, deny yourself, and follow the Lord Jesus Christ. When we say take up our cross, mga kapatid, pasan-pasan po natin yung responsibilidad bilang mga anak ng Diyos, na kahit na darating yung pag-uusig, pagpapahirap sa atin ng mga tao, pero alam natin ang ginagawa natin ay para sa Kanya. Patuloy lang tayo. As Jesus Christ did. Can you imagine carrying 2 bags of cement going up on a hill? Can you imagine how hard it is? And Jesus Christ did that for us. Pasan-pasan niya ang napakabigat na cross. Paakyat siya ng Kalbaryo, ng bundok. At ang masaklap dito, yung cross na kanyang pinasahan. Ito po yung ginamit nila para siya ipako. Can you imagine that 6 inches nail na ipapako sa kanyang mga kamay at sa paa? At nung siya ay nabayubay na sa cross, pinatayo ang cross na kung saan siya nakapako. Hindi pa rin sila nakontento. One of the soldiers, tinusok po ang kanyang tagiliran. At doon, lumabas ang dugo at tubig. Can you imagine? Nung sinabi ni Kristo na uuhaw ako, imbis na tubig ang painom sa kanya, ang pinainom sa kanya ay suka. Can you feel
yung sakit po na pag ikaw may sugat, patakan mo ng suka. Buong katawan ni Kristo nagkalasog-lasog ng dahil sa pagmamahal niya sa atin. He bore the cross. Sabi nga, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down on the right hand of the throne of God. Oh, what a glory! Siya po ay namatay. Siya ay nilibing. At pagkatapos ng 3 araw, siya nabuhay na muli para sa iyo at para sa akin. Nabuhay siya muli para magkaroon tayo ng pag-asa, to give us assurance that someday, pag tayo namatay, tayo mabubuhay din gaya po ng kanyang pangako, and we will be with him forever and ever sa piling niya sa langit. Yan po ang napakaganda sa ginawa ng Panginoong Hesukristo para sa ating lahat. And for us as His children, as we are walking on the path of Christian's life, of our life as Christians, let us remember, our focus should be on the Lord Jesus Christ. Huwag po sa tao. Nagsa ganon, makikita natin someday as we reach the finish line, one of these days, God will say, well done, my good and faithful servant. Welcome to the joy of the Lord. The question is this: are you a Christian? Anak ka na ba ng Diyos? Tinanggap mo na ba si Jesus sa buhay mo bilang iyong Diyos at tagapagligtas? Meron ba ng panahon that you realize that you are a sinner, and because of our sins we will be punished to hell, and we need to repent from our sins and to look unto Jesus and to receive Him as your Lord and Savior? Do you want to receive now in your life? Gusto mo bang tanggapin si Jesus sa buhay mo ngayon? Why not pray with me? Sabihin mo sa Kanya na ang galing sa inyong puso. Sabihin mo sa Kanya, Panginoong Jesus, patawarin mo ako sa aking kasalanan. Maraming salamat sa pagmamahal mo at ginawa mo lahat para sa akin, para ako ay maligtas. Kaya sa oras na to, Panginoon, binubuksan ko ang aking puso para sa iyo. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Maraming salamat, Jesus, sa pagpapatawad mo at sa pagligtas mo sa akin. Maraming salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy po tayo manalangin. Dakilan namin Diyos, patuloy po magtrabaho sa aming buhay. Bless each every one of us, Lord. Maraming salamat po sa aming mga trabaho. Gabayin niyo kami sa aming mga business. Please protect us also and give us wisdom that everything that we do today and tomorrow for the rest of our lives will become useful to give you or to lift up your name. Kayo po may lahat, isa lahat po namin ang ginagawa sa buhay. Maraming salamat po. Please bless every one of us. Maraming salamat po. Protect us and please, Lord, heal us and heal our land from this pandemic. Maraming salamat po. Dalangin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Magandang umaga po sa atin lahat. Maraming salamat po. Sa lahat po ng mga may birthday ngayon, happy birthday po lahat sa inyo. God bless you po. And we'll play our birthday, the birthday song para sa inyo lahat. Cesario Legaspi, Bats, good morning, maraming salamat. Love to Che Alonso, maraming salamat, good morning. Nimba Kabigat Moment, Ipag, Mercy Lagasa from Manang Jenny. Manang Mercy Lagasa, good morning, maraming salamat po. Uncle Edmond and Juicy Francisco at sa mga kaha, lahat po ng mga suporta sa ating pong barangay. Maraming salamat. Mary Joy sa Bunod Menor, maraming salamat. Marita sa Jacinto, thank you very much, sister. Ingat kayo dyan sa Lampas. Manang Irene Laborte, good morning po, maraming salamat. Pelumina PJ, yes, from San Nicolas, good morning. Ma'am Juan Reynon, good morning po. Pamangkin, boss David Asuncion Maningas Jr., maraming salamat.
Evelyn Rafael Argasa, good morning. Good morning. Clyde Padua. Clyde, ingat ka dyan palagi, mapakabait ka. Ma'am Anita Domingo Alonso, kay Kapitan Cap Jerry Corpus Alonso, good morning po Cap. Kay Auntie LC Tapawan, Auntie Daling, and Manang Mindanao nandyan, maraming salamat. Dedet Maridet Dedet Maningas, at saka Ate Merly, maraming salamat po. Maricho Rumbawa Esteban, maraming salamat Ma'am Maricho, God bless you po. Erin Cristobal Domingo, maraming salamat po Ma'am Erin Cristobal Domingo, God bless you po. Nimbang bigat mo, Pastor from Julius Francisco, maraming salamat Sir Rajes Sanwani February, maraming salamat po. Sir Isyo, maraming salamat. Judith Rangpas, maraming salamat Ma'am, God bless you po. Manang Jenny Dora, IMG J Mark Chualu, thank you very much po, maraming salamat. Ayan, Manang Ragasa, maraming salamat po. Manang Jenny, Rosalie Abero Maningas, Edward Liberato, brother, good morning, ingat ka palagi dyan. Okay, ayan po. So let us play now the song Happy Birthday sa lahat po na mag-birthday ngayong umagang ito. Happy birthday po, God bless you po. Don't forget to pray for me, ha. Maraming salamat po. Happy birthday, happy birthday to you. Maligayang Barbie, maligayang Barbie, maligayang Barbie sa'yo. Nawa'y tuwing birthday mo, ikaw ay maligaya. Katulad ngayon, mukha mo'y masaya. Sana'y marami pang birthday ang abutin mo. Happy birthday to you. Manong Bell Rabi, happy birthday. Kapitan Bobby Raquilio, happy birthday po. Sino pa nga ba? Kay Marvin Chodoro sa Sista sa Zamboanga, happy birthday. Happy birthday kay Grace Llamas Acosta Pasyon, happy birthday. JK Akot Friday, happy birthday. Resera Meli Pascual, happy birthday. Nawa'y tuwing birthday mo, ikaw ay maligaya. Katulad ngayon, mukha mo'y masaya. Sana'y marami pang birthday ang abutin mo. Happy birthday to you. Maligayang Barbie sa'yo. I just want to say thank you to Manang Linda Gawat. Ayan, maraming salamat po sa coffee. Thank you very much po. God bless you, Manang. Muli, good morning, happy hour, happy birthday sa lahat ng mga nag-birthday ngayon at sa nag-birthday sa buong Oktubre. Okay, October 14, 2020, ang oras po natin 6:36 and this time brought to you by Generica Drugstore. Maraming salamat po lahat sa inyo. Ito po muli ang inyong pong lingkod, si Brother Rafi, si Kagawad Paeng, lagi nagsasabi sa inyo, God first. Unahin po natin palagi ang Diyos. Stay safe, do good to others, follow the guidelines, support the LGUs, respect the frontliners, share your blessings, pray for our family, the community, the country, and let us pray for the world. God bless us all. Merry Christmas, and I love you.